Samantala, blockchain technology solusyon sa korupsyon. Ito ngayon ang isinusulong ni Senator Bam Aquino at tech organizations na ma-adapt ng mga ahensya ng pamahalaan bukod sa DICT. Sa ilalim nito, transparent na makikita ng mga ahensya maging ng publiko kung saan napupunta at ang dagdag bawas sa pondong nakalaan para sa mga proyekto ng pamahalaan. Alamin ang kabuuan ng balita sa report na ito. Sa gitna ng isyu ng talamak na korupsyon sa gobyerno, isa ngayon sa mga nakikitang may potensyal na mapigilan ito ay ang tamang paggamit ng modernong teknolohiya, partikular na ang blockchain system. Sa kapihan sa Manila Bay News Forum, ipinaliwanag ni Blockchain Council of the Philippines President Donald Lim ang blockchain technology bilang isang advanced at decentralized database mechanism na may kakayahang magtago ng mga records of transactions kung saan lahat ng involved parties ay kaya itong i-monitor. Inilarawan niya ito bilang isang live ledger ng mga transaksyon at lahat ng partido ay may kopya nito upang matrack at ma-validate ang mga transactions. Kung iuugnay sa mga transaksyon ng gobyerno, magsisilbing ledger ang blockchain technology upang makita kung saan napupunta o saan na naggastos ang pondo para sa mga proyekto. Principle of blockchain is that every time nagkaroon tayo ng transaction, may binigay ka sa akin, sa buong barangay, naka-record yung transaction na yun. Buong barangay. Buong barangay, lahat Alam ng tao. ng buong barangay, may Alam utang ng buong ka. na may utang ako. Lahat ng barangay, everyone, Oo. right? Nire-record din, may sariling notebook lahat sila. Okay. So yung transaction, nire-record nila. So sila rin, ito, si Sir, pumunta sa Pangina iyo. ka pala eh. Si Sir John pumunta sa iyo, na may inutang din sa iyo, or kahit na nagbayad siya, naka-record sa ating lahat. Oo. In blockchain, walang filters. Lahat, kita ang lahat ng wallet at paano ang plus minus at paano ikot. Sa Bitcoin. Nakikita sa Bitcoin at lahat ng blockchain. In principle, lahat ng public chain. Okay. Nakikita. So kung binigyan kita ng Bitcoin, makikita ng lahat ng tao 'yon. Yung movement. Idinetalye naman ni Jonathan Bocaling, President and Chief Executive Officer ng Integra Nexus Incorporated, ang 4 na core pillars ng blockchain technology. Ang features na ito, sinisiguro na ang datos na nai-record na hindi na mababago. Lahat ng network members ay mamomonitor ang records, walang point of control at authority, at lahat ng partido ay kailangang sumang-ayon bago ma-validate ang datos. Once you initiate a transaction, there is a broadcast of that particular transaction among the nodes. By the way, these nodes are the participants among the blockchain members. And by the time there's a broadcast of the transaction, there is a verification whether that broadcast is valid or not. Sa pamamagitan nito, hindi na raw makalulusot ang anumang uri ng korupsyon. Ito ang naging batayan ni Senador Bam Aquino sa pagsusulong ng Senate Bill No. 1330 na layong bumuo ng National Budget Blockchain System upang mapatatag ang transparency, accountability at public participation pagdating sa budget process. Naniniwala si Aquino na sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mismong ang publiko ay matitiyak ang pinaglalaanan at pinupuntahan ng bawat piso sa pambansang pondo ng bansa. Sa ilalim ng kanyang panukala, bubuo ang Department of Information and Communications Technology, Department of Budget and Management at Commission on Audit ng isang blockchain-based budget system kung saan lahat ng records ng national budget ay recorded bilang digital public assets. Sa kasalukuyan, DICT pa lamang ang mayroong node ng e-government na nagagamit na sa kasalukuyan, ngunit para kay Lim, mas mainam kung lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay makapagse-set up na rin ng kanilang nodes. Ipinropose na rin ng BCP ang Integrity Chain sa Department of Public Works and Highways na sentro ngayon ng kasalukuyang infrastructure corruption issue. Under the DICT, may e-gov chain na ginawa under Yusek David, yun pa lang. So like what I've said, because it's only one, it's not a chain. Mag-isa lang siya. No? So right now, we're waiting kasi matagal na si Yusek David naman, siya naman yung may vision na sana lahat i-blockchain eh. Problema is that, sabi nga, kailangan whole of government in a way. Dapat lahat may kanya-kanyang nodes, wala pang nangyayaring ganon. So what we did was that the private sector, when we came in, we said, gawa tayo, let's try to execute blockchain para maintindihan ng lahat. And therefore, we partnered with the DPWH, we created, sabi ko, ito yung integrity chain. Kasi para mabilis i-explain, integrity chain. And then we use it on a, what we call a public blockchain called Polygon para mabilis to get it off the ground immediately para wag na mag-computer kasi we ride on that. And then, sino po ang government agency na gustong sumama? DPWH raised their hand. Secretary Bill said, sige, kami muna. And then let's try to use the
foreign assisted kasi klaro yung mga papeles lahat nun. Wala muna tayong iisipin na dapat whether from the Senate, from the upper house, from the lower house, or from the executive branch, very clear yung pag-allocate ng funds and where the funds will go to. Kinilala naman ni Bukaling ang potensyal na security risk at pagiging sensitibo ng datos bilang national budget ng pinag-uusapan, kaya naman isinusulong niya ang pagkakaroon ng sovereignty chain na locally crafted sa Pilipinas. Our situation right now, especially for DPWH, COA, DBM, these are institutional platforms. Yes. Security is the most important consideration for building the blockchain. Yeah. It has to be a sovereign validator. Mean to say, starting from the data center, the infrastructure layer, the network layer, mean to say the software itself, has to be locally formulated or built in the country. If we outsource those validators from the outside, just like Polygon and Stellar, all these validators are Outside. from the outside. Once it shuts down, then all the transactions of DBM, DPWH will be. We propose to have a sovereign blockchain, especially Senator Bam Aquino is proposing a bill for blockchain. A sovereignty blockchain has to be included on this because sovereignty is the most important part of the blockchain platform. Samantala, bukas din ng DICT sa paglalagay ng 2026 national budget sa blockchain para maisiwalat ang anumang uri ng anomalya at korupsyon. Balak gamitin ng DICT ang blockchain technology upang ma-store ang datos ng budget hearings, kasunod na rin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa live streaming ng bicameral committee budget deliberations. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nakikipag-usap na siya sa mga blockchain networks upang magamit ang technology mechanisms, ngunit sisiguruduhin na hindi maho-hostage ang Pilipinas sa iisang service provider lamang. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.